Dalawang pulang guhit. Iyon lang ang tanging nakikita ni Elara sa maliit na banyo sa loob ng kanyang silid. Dalawang malinaw na pulang guhit sa puting plastik na hawak niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi sa pinaghalong gulat at kaligayahang unti-unting lumulukob sa buong pagkatao niya. Buntis ako. Paulit-ulit na bulong ng isip niya. Ang dalawang salitang yon ay tila musika sa kanyang pandinig. Isang pangakong magpapabago sa lahat. Ito na. Ito na ang katibayan ng pagmamahalan nila ni Alejandro. Ito na ang magiging tulay para sa lahat ng kanilang mga pangarap. Dahan-dahan niyang itinago ang pregnancy test sa ilalim ng mga damit sa kanyang aparador, na para bang isa itong mamahaling alahas na hindi maaring makita ng iba. Napasandal siya sa pinto at napapikit. Agad na sumagi sa isip niya ang huling gabi na magkasama sila. Ang hardin sa likod ng mansyon ng mga Del Fuego, ang kanilang sikretong paraiso. Doon, sa ilalim ng buwan at sa halimuyak ng mga bulaklak ng sampagita, sila ay hindi amo at katulong. Sila ay si Alejandro at Elara lamang. Naalala niya ang init ng mga kamay nito habang hawak ang kanyang. "Magtiwala ka lang sa akin, Ella." Bulong ni Alejandro, ang mga mata nito'y kumikinang nang higit pa sa mga bituin sa langit. "Alam kong mahirap itong sitwasyon natin, pero pangako, aayusin ko ang lahat. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay." Napayuko si Elara noon. Nilalaro ang mga daliri ng binata. Pero paano si Doña Victoria? Paano kung malaman niya? "Alejandro, natatakot ako." Marahan itong iniangat ang kanyang mukha. "Huwag kang matakot. Ako ang bahala. Sa mata ng Diyos, asawa kita. At darating ang araw, ipagsisigawan ko sa buong mundo na ikaw, si Elara Reyes, ang nag-iisang reyna ng Hacienda del Fuego." Ang mga salitang yon, ang mga pangakong yon, iyon ang pinanghahawakan niya. Iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. At ngayon, mayroon na siyang hawak na higit pa sa isang pangako. Mayroon siyang bunga ng kanilang pag-ibig. Isang buhay na magpapatunay na lahat ng pinagsamahan nila ay totoo. Napangiti si Elara. Isang limangiting puno ng pag-asa. Hindi ito magiging madali. Alam niya. Ang tingin sa kanya ni Doña Victoria ay parang laging may kasamang pagdududa at pagkamuhi. Ramdam niya sa bawat utos nito, sa bawat titig nito, na para sa matandang babae, isa lamang siyang hamak na katulong na walang lugar sa marangyang mundo nila. Ngunit hindi na siya natatakot. Dahil ngayon, hindi na lang siya para sa sarili niya lumalaban. Lumalaban siya para sa kanilang magiging pamilya. Kailangan niyang sabihin ito kay Alejandro. Ngayon na. Mabilis siyang nag-ayos ng sarili. Sinuklay niya ang kanyang mahabang buhok at tiningnan ang kanyang refleksyon sa maliit na salamin. May bagong kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng determinasyon. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid. Sumilip muna sa pasilyo ng mga katulong. Tahimik. Huminga siya ng malalim at nagsimulang maglakad. Bawat hakbang palayo sa kanyang kwarto ay parang isang hakbang patungo sa ibang mundo. Ang makitid at simpleng pasilyo ay napalitan ng malawak at makintab na sahig na gawa sa marmol. Ang mga dingding ay napupuno ng mga dambuhalang painting ng mga ninuno ng mga Del Fuego. Ang mga mata nila ay tila nakamasid sa bawat galaw niya. Nang huhusga, naramdaman ni Elara ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Dito, sa gitna ng karangyaan ng mansyon, mas lalo niyang nararamdaman kung gaano siya kaliit, kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan nila ni Alejandro. Ngunit iwinaksin niya ang pag-aalinlangan. Ang pag-ibig nila ang mahalaga. At ang batang nasa sinapupunan niya ang magbubura sa lahat ng agwat na yon. Alam niyang nasa library si Alejandro sa mga oras na ito. Doon ito laging nagbabasa kapag gusto nitong mapag-isa. Habang papalapit siya sa malaking pintong gawa sa Nara, mas lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Inisip niya kung paano niya sasabihin ang balita. Yayakapin niya ba ito?
Iiyak ba siya sa tuwa? O hahayaan na lang niya ang mga mata niyang sabihin ang lahat? Nasa tapat na siya ng pinto. Itinaas niya ang kanyang kamay, handa ng kumatok. Ito na ang simula ng bago nilang buhay. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa kahoy, dahan-dahan itong bumukas at hindi si Alejandro ang kanyang nakita. Nakatayo sa harap niya ang reyna ng hasyenda, si Doña Victoria del Fuego. Nakataas ang isang kilay nito, ang mga matay kasing lamig ng yelo. Ang kanyang postura ay perpekto, ang kanyang damit ay walang gusot. Sa isang tingin pa lang, ramdam na ni Elara ang kapangyarihan nito. Automatikong napayuko si Elara. "Ma'am, magandang hapon po." Hindi sumagot si Doña Victoria. Tiningnan lang siya nito mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri ang isang insekto. Ang katahimikan ay nakakabingi. Mas mabigat pa sa anumang sigaw. Sinubukan ni Elarang magsalita ulit. "Hinahanap ko lang po sana si Sir Alejandro." "Saan ka pupunta, Elara?" Ang tanong ay simple, ngunit ang paraan ng pagkakasabi nito ay puno ng kahulugan. Mahinahon ang boses ni Doña Victoria, ngunit may talim sa likod nito. Naramdaman ni Elara ang pagkatuyo ng kanyang lalamunan. Ang lahat ng pag-asa at kaligayahan na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na kaba at takot. Nakatayo si Victoria del Fuego sa bukana ng library. Ang kanyang anyo ay parang isang estatwang na buo mula sa yelo at galit. Pinagmasdan niya ang babaeng nasa harap niya. Si Elara, ang hamak na katulong. Nakayuko ito ngayon, nanginginig na parang isang basang sisiw. Ang tapang na marahil ay dala nito papunta rito ay naglaho na. Napalitan ng takot na pamilyar kay Victoria. Gustong-gusto niyang nakikita ang takot na yon sa mata ng mga taong tulad ni Elara. Ito ang nagpapaalala sa kanya kung sino ang may kapangyarihan. "Saan ka pupunta, Elara?" Inulit niya ang tanong, mas mabagal, mas may diin. "Ma'am, hinahanap ko lang po sana si Sir Alejandro. May mahalaga lang po sana akong sasabihin." Nauutal na sagot ng dalaga. Hindi magawang itaas ang tingin. Isang mapaklang ng ngiti ang sumilay sa labi ni Victoria. Mahalaga. Alam na alam niya kung ano ang mahalagang iyon. Ilang linggo na niyang napapansin. Ang pasimpleng pagkahilo ni Elara sa umaga. Ang biglaang pag-iwas nito sa amoy ng nilulutong isda sa kusina. At ang pinakahalata sa lahat, ang mga palihim na sulyap at pag-uusap nila ng kanyang hangal na anak. "Talaga?" sabi ni Victoria. Humakbang siya palapit. Bawat yabag ng kanyang mamahaling sapatos sa marmol na sahig ay isang babala. Anong mahalagang bagay iyon na kailangan mong abalahin ang anak ko sa oras ng kanyang pamamahinga? "Hindi naman po sa ganoon, ma'am. Huwag ka nang magsinungaling." Ang boses ni Victoria ay biglang tumaas at tumalim, na parang isang latigong humampas sa hangin. Napapitlag si Elara. "Akala mo ba ay tanga ako? Akala mo ba ay hindi ko nakikita ang mga ginagawa ninyo sa likod ko? Ang pagiging ahas mo?" "Ma'am, hindi po totoo yan. Nagkakamali po kayo." "Nagkakamali?" Halos matawa si Victoria sa pagiging desperado ng babae. "Nakikita ko ang lahat sa pamamahay na ito, Elara. At nakikita ko ang lason na daladala mo. Sabihin mo sa akin, buntis ka, hindi ba?" Ang sandaling katahimikan na sumunod ay sapat ng sagot. Nakita ni Victoria kung paano nawalan ng kulay ang mukha ni Elara, kung paano nanlaki ang mga mata nito sa gulat at takot. Doon, sa ilalim ng tingin niya, gumuho ang munting mundo ng dalaga. At nagdulot iyon ng kakaibang kasiyahan kay Victoria. "Wala kang karapatan," mariing sabi ni Victoria. "Ang batang iyan ay isang pagkakamali. Isang mantsa sa pangalan ng pamilya del Fuego. At sisiguraduhin kong hindi iyon isisilang na may karapatan sa kahit anong pag-aari namin." Walang nagawa si Elara, kundi umiyak ng tahimik. Itinuring iyon ni Victoria bilang isang senyales ng pagsuko. Tinalikuran niya ito nang walang anumang emosyon.
Umalis ka sa harap ko at huwag na huwag kang lalapit sa anak ko. Pumasok si Victoria sa library at isinara ang pinto. Iniwan si Elara na umiiyak sa pasilyo. Hindi si Elara ang kailangan niyang harapin. Ang kailangan niyang putulin ay ang ugat ng problema, ang kahinaan ng sarili niyang anak. Naabutan niya si Alejandro na nakaupo sa isang silyang balat, nagbabasa ng libro. Ang anak niya, ang tagapagmana. Ngunit sa mga mata ni Victoria, isa lamang siyang batang lalaki na kailanman ay hindi natutong tumayo sa sarili nitong mga paa. Alejandro, nag-angat ng tingin ng binata at nang makita siya, isang ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Isang ngiting agad na naglaho nang makita ang ekspresyon sa mukha ng kanyang ina. Mama, may problema po ba? Hindi umimik si Victoria. Nilapitan niya ang mesa ng yumaong asawa at hinaplos ang malamig na kahoy nito. Dito umuupo ang lalaking nagbigay sa kanya ng pangalan, kapangyarihan, at lahat ng bagay na wala siya noon. Hindi niya hahayaang wasakin ng isang hamak na katulong ang lahat ng pinaghirapan niya. Ang babaeng iyon, simula ni Victoria, ang boses ay kalmado, ngunit puno ng panganib. Buntis siya. Agad na napatayo si Alejandro na bitawan ang hawak na libro. Mama, paano niyo nalaman? Makinig po kayo, mahal ko si Elara. At iyon, anak ko yon. Humarap si Victoria. Ang tingin niya ay matalim. Hindi mo yon anak. Isa yung kasalanan. Isa yung kahinaan. Pinapasok mo ang isang ahas sa ating pamilya, Alejandro. Isang babaeng ang tanging habol lang ay ang pera at pangalan natin. Hindi po totoo yan, mahal niya ako. Pagtatanggol ni Alejandro, ngunit bakas sa boses nito ang kawalan ng katiyakan. Pagmamahal? Tumawa si Victoria, isang tawang walang saya. Ano ang alam ng isang tulad niya sa pagmamahal? Ang alam lang niya ay kung paano umakyat mula sa putik na pinanggalingan niya. Gagamitin kanya Alejandro. Gagamitin niya ang batang iyan para makuha ang lahat. At kapag nakuha na niya, iiwan kanyang walang-wala. Wawasakin niya ang legasiya ng iyong ama. Ang pangalan ng Del Fuego. Yun ba ang gusto mo? Hindi. Pero, walang pero Alejandro. Panahon na para magising ka sa katotohanan at gampanan ang iyong tungkulin. Ikaw ang susunod na pinuno ng Hacienda del Fuego. Hindi ka maaring magpakasal sa isang babaeng walang pinanggalingan. Napaupo si Alejandro, napasabunot sa sariling buhok. Anong gagawin ko, Mama? Sa wakas, ang mga salitang gusto niyang marinig. Lumapit siya sa anak at hinawakan ito sa balikat. Ang pagkakahawak niya ay hindi malambing, kundi mariin. Wala kang gagawin. Ako na ang bahala sa lahat. Ituring mo na lang na isang masamang panaginip ang lahat ng ito. Iniwan niya si Alejandro na tulala sa library. Alam niyang nasaktan niya ito, ngunit hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay ang pagsunod nito. Nagkulong si Victoria sa kanyang opisina, isang silid na puno ng mga antigo at mamahaling kasangkapan. Dito, napapaligiran ng mga simbolo ng kanyang tagumpay, ay hinayaan niya ang sariling maalala ang isang bagay na matagal na niyang ibinaon sa limot. Naalala niya ang amoy ng putik pagkatapos ng ulan, ang kalyo sa kanyang mga kamay dahil sa paglalabada, ang kumakalam niyang sikmura dahil sa gutom. Iyon ang buhay niya bago siya naging isang Del Fuego, isang buhay na kinamumuhian niya. Ginamit niya ang kanyang ganda at talino para makaahon, para makuha ang loob ng yumaong Don Ricardo. Nagpanggap siya, nagsakripisyo, at nilunok ang lahat ng pangmamata para lang marating ang kinalalagyan niya ngayon. Si Elara. Ang babaeng yon ay isang salamin, isang paalala ng lahat ng ayaw na niyang balikan. Hindi niya hahayaang ang isang bersyon ng kanyang nakaraan ang sisira sa kanyang perpektong kasalukuyan.
Ang pagkamuhi niya kay Elara ay pagkamuhi niya sa sarili niyang pinanggalingan. Kinuha niya ang isang cellphone na nakatago sa ilalim ng kanyang mesa. Isang lumang modelo na walang makakapag-trace. Nag-dial siya ng isang numero mula sa memorya. Isang magaspang na boses ang sumagot sa kabilang linya. "Ma'am?" Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Victoria. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon na parang isang general na nagbibigay ng utos sa kanyang sundalo. "May trabaho ako para sa'yo." Ang katulong sa mansyon, si Elara. Buntis siya. Huminto siya sandali. Hinayaan ang bigat ng kanyang susunod na utos na bumaon. Kambal ang dinadala niya. Narinig niya ang paghinga sa kabilang linya. "Gawin mo." Utos ni Victoria. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bintana. Sa malawak na lupain ng Hacienda del Fuego, ang kanyang kaharian. "Siguraduhin mong walang makakaalam at dalhin mo sa akin ang isa sa kanila." Ang mga sumunod na araw ay isang malaking bangungot para kay Elara. Ikinulong siya sa kanyang silid. Ang pinto ay laging nakasara mula sa labas. 3 beses sa isang araw, isang katulong na hindi niya kilala ang nag-iiwan ng tray ng pagkain sa labas ng kanyang pinto, kumakatok at umaalis nang hindi nagsasalita. Para siyang isang bilanggo sa loob mismo ng mansyon na dati niyang pinapangarap na maging tahanan. Wala na si Alejandro, hindi na niya ito nakita o narinig man lang mula noong gabi ng pag-uusap nila ni Doña Victoria. Sumisigaw ang puso niya, nagtatanong kung nasaan na ang lalaking nangako sa kanya ng habambuhay. Ipinaglaban ba siya nito? O tuluyan na itong nagpadala sa kanyang ina? Ang mga tanong ay parang mga punyal na paulit-ulit na tumutusok sa kanyang puso. Ang tanging nagpapatatag na lang sa kanya ay ang 2 buhay na gumagalaw sa loob ng kanyang sinapupunan. Hinahaplos niya ang kanyang lumalaking tiyan. Kinakausap ang kanyang mga anak sa isip. Sila na lang ang meron siya. Sila ang kanyang pag-asa. Sila ang kanyang lakas. Isang gabi, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, bumukas ang pinto ng kanyang silid. Ngunit hindi ang pamilyar na katulong ang pumasok. 2 malalaking lalaki, parehong nakaitim at walang emosyon ng mga mukha, ang tumambad sa kanya. "Sumama ka sa amin," sabi ng isa. Ang boses ay magaspang at walang anumang awa. Napaatras si Elara, niyakap ang kanyang tiyan. "Sino kayo? Saan ninyo ako dadalhin?" Walang sumagot. Hinawakan siya ng mga ito sa magkabilang braso. Nagpumigla siya. Sumigaw. Tumawag sa pangalan ni Alejandro, ngunit walang nakarinig. Ang lakas ng ulan ay tila nilalamon ang kanyang mga daing. Kinaladkad siya palabas ng mansyon, sa likurang pinto kung saan walang makakakita, at ipinasok sa isang itim na van. Ang takot na naramdaman niya ay hindi mapapantayan. Habang tumatakbo ang sasakyan sa madilim at basang kalsada, isang matinding sakit ang biglang naramdaman ni Elara sa kanyang puson. Napahawak siya roon, hinihingal. Isang mainit na likido ang dumaloy sa kanyang mga binti. Ang mga anak ko," hirap niyang sabi. "Magsisilang na ako." Walang pakialam ang 2 lalaki. Nagpatuloy lang sa pagmamaneho ang isa. Huminto ang van sa harap ng isang maliit at halos abandonadong gusali. Amoy kalawang at gamot ang sumalubong sa kanya. Isa itong maliit na klinika, marumi at may iisang bumbilya lang na nagbibigay liwanag. Inihiga siya sa isang metal na kama na malamig sa kanyang likod. Isang matandang babae na nagpakilalang doktor ang sumuri sa kanya nang walang anumang pag-iingat. "Masyado pang maaga," sabi ng babae. "Pero wala na tayong magagawa. Kailangan na nating ilabas yan." Ang sumunod na mga oras ay isang impyerno ng sakit at paghihirap. Sa gitna ng bawat pag-iri, sa bawat pagod at pananakit ng katawan, ang tanging nasa isip ni Elara ay ang kaligtasan ng kanyang mga anak. Ipinagdarasal niya na mabuhay sila
na maging malusog sila. Wala na siyang pakialam sa sarili niya. At sa wakas, narinig niya isang mahinang iyak. Pagkatapos ay isa pa. Iyon ang pinakamagandang musikang narinig ni Elara sa buong buhay niya. Sa kabila ng pagod na halos ikamatay niya, ng sakit na bumibiyak sa kanyang buong katawan, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Buhay sila, ang mga anghel niya. Ipinatong ng babae sa kanyang dibdib ang dalawang maliliit na nilalang na balot sa lampin. Napakaliit nila, napakapula ng kanilang mga balat, ngunit para kay Elara, sila ang pinakaperpektong mga sanggol sa buong mundo. Hinaplos niya ang malambot na pisngi ng isa, pagkatapos ay ang isa pa. Umiyak siya, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay dahil sa purong pagmamahal. Habang pinagmamasdan niya ang kanilang mga mukha, may napansin siyang isang bagay sa balikat ng isa na bahagyang natanggalan ng pagkabalot. Isang marka. Isang maliit na marka na hugis ng isang dahon. Dahan-dahan niyang sinilip ang isa pa. Ganoon din. Pareho sila ng marka, ang kanilang sikretong tanda. Maya, Liana, bulong niya sa mga ito, mga pangalang matagal na niyang inisip, ang kanyang liwanag at ang kanyang biyaya. Nandito na si Mama, mahal na mahal ko kayo. Niyakap niya ang dalawa, dinadama ang init ng kanilang maliliit na katawan. Sa sandaling iyon, nawala ang maruming klinika, nawala ang takot, nawala si Doña Victoria. Ang tanging nag-e-exist lang sa mundo ay silang tatlo, ngunit ang pagod ay isang traidor. Bumigat ang kanyang mga talukap. Ang huli niyang nakita ay ang payapang mukha ng kanyang dalawang anak. Bago siya tuluyang nilamon ng dilim, nagising si Elara sa lamig. Naramdaman niya agad na may kulang. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Ang una niyang hinanap ay ang kanyang mga anak. Nakita niya ang isang sanggol na natutulog sa kanyang tabi. Mahimbing ang paghinga. Si Maya, ngunit nasaan si Liana? Umikot ang kanyang paningin sa maliit na silid. Walang ibang sanggol. Isang nakakatakot na kaba ang biglang dumagan sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang sakit sa kanyang katawan ay pumipigil sa kanya. Nasaan? Nasaan ang isa? Tanong niya sa hangin. Ang boses niya ay paos at mahina. Lumabas ang matandang doktor mula sa isang kurtina. Ang mukha nito ay kasing tigas pa rin ng bato. Gumising ka na pala, sabi nito. Nasaan po ang isa kong anak? Pag-uulit ni Elara, ang takot ay gumagapang na sa kanyang lalamunan. Dalawa po sila. Nasaan po yung isa? Tiningnan siya ng babae ng diretso sa mata, walang anumang bahid ng emosyon. Isa lang, malakas ang isang yan, sabi nito, tumango sa sanggol na natutulog. Pero yung isa, masyadong mahina, hindi kinaya. Hindi! Umiling si Elara. Ang mga luha ay nagsimula na namang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi totoo yan. Buhay siya. Buhay silang dalawa. Nakita ko. Nahawakan ko sila. Naghahalucinate ka lang dahil sa hirap ng panganganak mo. Malamig na sagot ng babae. Mabuti pa't magpasalamat ka at may isa pang natira sa'yo. Gumuho ang mundo ni Elara. Hindi. Alam niya ang nakita niya. Alam niya ang naramdaman niya. Hindi siya nababaliw. Sinungaling. Nasaan ang anak ko? Ibalik ninyo sa akin ang anak ko. Sigaw niya, ngunit ang kanyang sigaw ay walang lakas. Tumalikod lang ang babae at pumasok ulit sa likod ng kurtina na parang wala siyang narinig. Naiwan si Elara na humahagulgol, yakap-yakap ang natitirang sanggol. Makalipas ang ilang saglit, isang batang nurse na kanina pa tahimik sa isang sulok ang marahang lumapit sa kanya. Sumenyas ito na tumahimik siya. May inabot itong isang luma ngunit malinis na bestida at isang maliit na supot ng tinapay. Hindi po totoo ang sinabi niya. Bulong ng nurse
Ang mga matay puno ng awa. Kinuha po nila ang isa. Ang utos daw po ay isa lang ang ibabalik. Ang mga salita ay tumagos sa puso ni Elara na parang kutsilyo. Ang utos. Ang utos ni Doña Victoria. Tumakas na kayo, ma'am. Sabi pa ng nurse. May pinto po sa likod. Dumaan kayo doon habang wala pa sila. Kunin niyo na rin po ito. At may iniabot itong ilang lukot na pera. Huwag na kayong lilingon. Hindi na nag-isip pa si Elara. Sa tulong ng nurse, nagawa niyang makatayo. Nanginginig ang kanyang buong katawan, ngunit binalot niya ng mahigpit si Maya sa kumot. Bawat galaw ay isang matinding kirot, ngunit hindi niya iyon ininda. Dahan-dahan siyang naglakad palabas sa pintong itinuro ng nurse. Ang malakas na buhos ng ulan at ang malamig na hangin ng gabi ang sumalubong sa kanya. Tumayo siya roon sandali, basang-basa ng ulan, nanginginig sa lamig at sa sakit. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Tumingin siya sa madilim na daan sa kanyang harapan. Pagkatapos ay lumingon siya sa direksyon kung saan naroon ang hasyenda, ang lugar na kumuha sa isa niyang anghel. Isang bagong uri ng apoy ang nag-alab sa kanyang puso. Hindi na ito ang apoy ng pag-ibig. Ito ay ang apoy ng isang inang inagawa ng anak. Babalikan kita, anak ko. Bulong niya sa hangin. Ang boses niya ay halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Ngunit para sa kanya, ito ay isang panunumpa na kasing lakas ng kulog. Pangako yan ni Mama. Hahanapin kita at babalikan ng kita. At nagsimula siyang maglakad patungo sa kadiliman. Dala-dala ang isang anak at isang pangakong babago sa kanilang lahat. 16 na taon. Isang dekada at kalahati. Sapat na panahon para maghilom ang mga sugat, para makalimot, para magsimula muli. Ngunit para kay Don Alejandro del Fuego, ang 16 na taon ay parang isang mahabang bangungot na paulit-ulit niyang nararanasan tuwing paggising niya sa umaga. Nakatayo siya ngayon sa balkonahe ng kanyang silid. Hawak ang isang kopita ng mamahaling alak. Nakatanaw sa malawak na plantasyon ng tubo na kumikinang sa ilalim ng hapon. Ito ang kanyang kaharian, ang kanyang mana. Ngunit sa tuwing tinitingnan niya ito, ang tanging nakikita niya ay isang malaking kulungan na gawa sa ginto. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya sa hardin ang kanyang anak na si Liana. 16 na taong gulang na ito ngayon, isang ganap na dalaga. Manang-mana ito sa kagandahan ni Elara, ang mahabang buhok, ang hugis ng mukha, ang mga mata. Ngunit doon na nagtatapos ang kanilang pagkakahawig. Si Liliana ay lumaking may ere ng isang prinsesa, sanay na nakukuha ang lahat ng gusto niya. May pagkasuplada, may pagkamayabang. Isang tunay na Del Fuego, sabi ng kanyang ina. Ngunit para kay Alejandro, sa tuwing tinitingnan niya si Liana, isang pamilyar na kirot ang bumabalik sa kanyang dibdib. Kirot ng panghihinayang. Papa? Napalingon si Alejandro. Nakalapit na pala si Liana sa kanya nang hindi niya namamalayan. Ngumiti ito. Isang ngiting kayang magpaliwanag ng kahit anong silid. Ngunit hindi sapat para abutin ang madilim na sulok ng kanyang puso. Ang lalim ng iniisip mo, sabi ni Liana. Kumuha ng isang ubas mula sa mangkok na nasa mesa. May problema ba sa company? Umiling si Alejandro at pilit nang ngumiti. Wala, anak. Iniisip ko lang kung gaano ka nakabilis lumaki. Parang kailan lang, karga-karga pa lang kita. Papa naman, sabi ni Liana, umirap ng bahagya. I'm not a kid anymore. Totoo. Hindi na ito bata. At habang lumalaki ito, mas lalo lang dumadami ang mga tanong na alam niyang darating. Mga tanong na kinatatakutan niyang sagutin. Ilang sandali pa, dumating ang kanilang ina, si Doña Victoria. Ang itsura nito ay halos hindi nagbago sa loob ng 16 na taon. Ganun pa rin kaperpekto ang ayos, ganun pa rin kalamig ang mga mata. Liana, apo, sabi nito sa malambing ngunit may awtoridad na boses. Huwag mong masyadong ginugulo ang iyong ama.
Marami siyang iniisip para sa hasyenda. Lola naman, I was just talking to him. Sagot ni Liana. Mabuti pa'y pumasok ka na sa loob. Darating na mamaya ang iyong piano tutor, utos ni Victoria. Sumunod naman si Liana, ngunit hindi bago ito magpaalam kay Alejandro ng isang halik sa pisngi. Naiwan silang dalawa ng kanyang ina sa balkonahe. Ang masayang aura na dala ni Liana ay biglang naglaho, napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Nakikita ko pa rin siya sa mga mata mo, Alejandro. Basag ni Victoria sa katahimikan. Hindi umimik si Alejandro. Itinungga niya ang natitirang alak sa kanyang kopita. Matagal na siyang wala. Pagpapatuloy ng ina. Pinili niyang iwan ka. Pinili niyang iwan ang sarili niyang anak para sa ibang lalaki. Isang iskandalo na pinaghirapan kong itago mula sa lahat. Utang na loob, Alejandro. Panahon na para kalimutan mo siya. Ang kasinungalingan. Ang parehong kasinungalingan na sinabi nito sa kanya 16 na taon na ang nakakaraan. Noong una, hindi siya naniwala. Hinanap niya si Elera, ngunit wala siyang nakita. Walang bakas, na para bang bigla na lang itong nilamon ng lupa. Ang tanging naiwan lang ay si Liana, isang sanggol na umiiyak, at ang kwento ng kanyang ina. Isang kwentong sa katagalan ay pinilit na rin niyang paniwalaan para lang matapos na ang sakit, pero hindi nawala ang sakit. Nanatili ito. Palihim, binuksan ni Alejandro ang kanyang cellphone. Pumunta siya sa isang hidden folder. Doon, nakatago ang iisang litrato ni Elara na nagawa niyang itago. Kuha iyon sa hardin. Nakangiti ito habang may hawak na isang bulaklak ng sampagwita. Ang nangiti na yon, ang unang bagay na minahal niya dito. Isang ngiting totoo at walang anumang pagkukunwari. Pinili kanyang iwan. Paulit-ulit na sinasabi ng utak niya. Ngunit ang puso niya ay may ibang ibinubulong. Isang tanong na hindi siya pinapatulog sa gabi. Paano kung hindi? Isinara niya ang kanyang cellphone nang biglang bumalik si Liana sa balkonahe. Ang mukha nito ay seryoso. Papa, sabi nito, ang boses ay mas mahina ngayon. Bakit anak? Nag-aalangan itong lumapit. Pwede ba akong magtanong? Tumango si Alejandro, kinakabahan sa kung ano ang itatanong nito. Si Mama, panimula ni Liana. Ang totoo kong mama, ano po ba talaga siya? Bakit hindi niyo po siya pinag-uusapan? Bakit si Lola? Kapag tinatanong ko, ang laging sinasabi ay, huwag ko na lang siyang isipin. Bumigat ang paghinga ni Alejandro. Ito na. Ang tanong na matagal na niyang iniiwasan. Tiningnan niya ang kanyang anak. Nakita niya ang kuryosidad at lungkot sa mga mata nito. Karapatan nitong malaman. Ngunit anong katotohanan ang sasabihin niya? Ang kasinungalingang itinayo ng kanyang ina? O ang katotohanang hanggang ngayon ay hindi rin niya sigurado? Napayuko siya. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata ni Liana. Ang mama mo, hirap niyang simula. Isa siyang tao na pumili ng ibang landas. Isang landas na malayo sa atin, anak. Ang mga salitang iyon ay lasang-lason sa kanyang bibig. Bawat letra ay isang pagtataksil kay Elara. Bawat salita ay isa pang ladrilyo sa pader ng kasinungalingan na nakapalibot sa kanilang buhay. Nakita niya ang pagkadismaya sa mukha ni Liana. Alam niyang hindi iyon ang sagot na gusto nitong marinig. Alam niyang hindi iyon sapat. Ngunit yun lang ang kaya niyang ibigay. Dahil kung sasabihin niya ang totoo, na mahal niya ang ina nito at hanggang ngayon ay hindi niya alam kung bakit ito nawala. Ay para na rin niyang inamin ang sarili niyang kahinaan at pagkukulang. At sa mundo ng mga Del Fuego, ang kahinaan ay isang kasalanang hindi napapatawad. Ang ingay ng palengke ang nagsilbing musika sa buhay ni Maya Reyes. Ang sigawan ng mga tinder, ang tawaran ng mga mamimili, ang amoy ng mga sariwang gulay at prutas, ito ang mundong kanyang ginagalawan at mahal niya ang bawat sandali rito. Ate, 10 pisong kamatis!
Suking, dalhin mo na itong talong, bagong pitas. Mabilis at sanay ang mga kamay ni Maya habang tinutulungan ang kanyang inang si Elara sa kanilang maliit na pwesto. Sa edad na 16, kabisado na niya ang pasikot-sikot ng kanilang munting negosyo. Siya ang taga-sukli, taga-timbang, at taga-kumbinsi sa mga customer na may pag-aalinlangan. Anak, magpahinga ka muna. Ako na dyan, sabi ni Elara. Pinupunasan ang pawis sa noo gamit ang likod ng kanyang palad. Ngumiti si Maya. Okay lang po ako, Nay. Malapit na rin naman po tayong magligpit. Tsaka kailangan po nating kumita ng malaki ngayon, di ba? Isang malambot na ngiti ang sumilay sa labi ni Elara habang pinagmamasdan ng anak. Sa loob ng 16 na taon, si Maya ang kanyang naging buhay. Lumaki itong isang matalino, masayahin, at higit sa lahat, isang mabuting bata. Sa kabila ng kanilang kahirapan, hindi niya kailanman narinig na nagreklamo ito. Si Maya ang kanyang araw, ang kanyang pag-asa. Ngunit minsan, sa tuwing tititigan niya ang mukha ng anak, isang pamilyar na kirot ang bumabalik. Nakikita niya rito, hindi lang ang kanyang sarili, kundi isang pares pa ng mga matang hindi niya nakasama. Isang anino ng nakaraan na pilit niyang tinatakpan ng nangiti para sa kapakanan ni Maya. Para sa pangarap mo, anak, sabi ni Elara. Hinahaplos ang buhok ni Maya. Siguraduhin mong mananalo ka sa debate mamaya, ha? Para sa atin, Nay, pagtatama ni Maya. Kapag nanalo ako at nakuha ang scholarship, hindi niyo na po kakailanganing magbilad sa araw dito araw-araw. Iyon ang pangarap ni Maya. Ang makapagtapos ng pag-aaral at mabigyan ng mas maginhawang buhay ang kanyang ina. At ang debate competition ngayong hapon ang unang malaking hakbang patungo roon. Pagkatapos magligpit sa palengke, dali-dali silang umuwi sa kanilang maliit na inuupahang bahay. Habang naliligo si Maya, inihanda naman ni Elara ang kanyang uniforme. Simple lang yun. Ang puting blouse at asul na palda ng San Isidro National High School. Ngunit pinlansya niya itong mabuti hanggang sa mawala ang lahat ng lukot. Sa venue ng kompetisyon, isang malaking auditorium sa sentro ng bayan, hindi maiwasan ni Maya na mamangha. Malaki ang agwat nito sa kanilang simpleng entablado sa eskwelahan. Naroon ang mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan, kasama na ang mga taga Montelibano International School, ang pinakaprestihiyosong paaralan sa buong probinsya. Ang kanilang mga uniforme ay mukhang mamahalin. Ang kanilang mga sapatos ay makintab at ang kanilang aura ay puno ng kumpiyansa. Kaya mo yan, anak. Huwag kang magpapa-intimidate sa kanila. Bulong ni Elara, hinigpitan ng hawak sa kamay ni Maya. Ang talino ay wala sa ganda ng uniforme. Ngumiti si Maya at tumango. Opo, Nay. Nang tawagin na ang kanyang pangalan, huminga siya ng malalim at umakyat sa entablado. Ang kanyang magiging katunggali sa huling round ay ang pambato ng Montelibano International School, isang dalagang nagngangalang Liana del Fuego. Nang magtama ang kanilang paningin, sandaling natigilan si Maya. May kung anong pamilyar sa mukha ng babae. Ang hugis ng kanyang mga mata, ang tangos ng kanyang ilong. Ngunit iwinaksin niya iyon. Marahil ay guni-guni niya lang dahil sa kaba. Nagsimula ang debate, ang paksa. Resolved that economic development should be prioritized over environmental protection. Si Liana ang nasa affirmative side, si Maya ang nasa negative. Unang nagsalita si Liana. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang kanyang mga argumento ay diretso mula sa libro. Puno ng mga statistics at economic theories. Mahusay siya. Teknikal. Pinahanga niya ang mga hurado sa kanyang talino. Ngunit nang si Maya na ang tumayo, may ibang nangyari. Hindi lang teorya ang binitawan niya. Nagsalita siya mula sa puso. Ikinuwento niya ang mga magsasakang nawalan ng ani dahil sa pagbabago ng klima, ang mga mangingisdang wala nang mahuli dahil sa polusyon sa dagat. Ang bawat salita niya ay may bigat at katotohanan.
Ramdam ng lahat ng nakikinig ang kanyang sinseridad. Mula sa kanyang kinatatayuan, napansin ni Maya ang pagbabago sa ekspresyon ni Liana. Ang kaninang kumpiyansa nito ay napalitan ng pagtataka at marahil isang kislap ng inggit na para bang ngayon lang ito nakarinig ng isang taong nagsasalita ng may ganitong klasing damdamin. Sa huli, si Maya ang idineklara bilang panalo. Hindi niya maipaliwanag ang saya na kanyang naramdaman. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ina na lumuluha sa tuwa. Ngunit sa gitna ng pagbati ng mga tao, ang mga mata niya ay hinanap ang kanyang katunggali. Nakita niya itong tahimik na bumababa sa kabilang bahagi ng entablado, mag-isa. Nay, sandali lang po. Paalam ni Maya. Sinundan niya si Liana papunta sa backstage. Gusto niya itong kausapin. Sabihing magaling din ito. Habang naglalakad siya sa masikip na pasilyo, hindi sinasadyang nabangga niya ito sa isang likuan. Ay, sorry! Sabay nilang sabi. At doon, sa ilalim ng isang malamlam na ilaw sa backstage, sa unang pagkakataon ay nagkatitigan sila ng malapitan. Natigilan silang pareho. Ang lahat ng ingay sa paligid ay biglang naglaho. Para siyang nakatingin sa salamin. Ang buhok, ang mga mata, ang labi, ang hugis ng panga, lahat ay magkatulad. Ang tanging pinagkaiba lang nila ay ang pananamit at ang aurang nakapalibot sa kanila. Siya simple. Ito, sopistikada. Grabe! Bulong ni Liana, hindi makapaniwala. Kamukhang kamukha kita. Ikaw rin. Halos hindi makapagsalitang tugon ni Maya. Sa gulat ni Liana, nabitawan nito ang kanyang daladalang libro. Kasabay noon ay ang pagkahulog ng isang mamahaling silver bracelet mula sa kanyang palapulsuhan. Automatikong yumuko si Maya para kunin iyon. Heto, nahulog mo. Iniabot niya ang bracelet at habang inaabot iyon ni Liana, ang manggas ng blazer nito ay bahagyang nahawi pa itaas. Isang bagay ang nakakuha ng atensyon ni Maya. Isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Sa balikat ni Liana, sa kaliwang bahagi, meron itong marka. Isang maliit na birthmark. Hugis dahon. Sa eksaktong lugar. Sa eksaktong itsura. Katulad ng marka na mayroon siya sa sarili niyang balikat mula pa noong isinilang siya. Ang sinigang na hipon na paborito ni Maya ay lumamig na sa ibabaw ng mesa. Hindi nagalaw. Ang tropeo na daladala nito mula sa kompetisyon ay nakapatong sa tabi ng plato. Ang pagkinang nito'y tila isang pangungutya sa bigat na biglang bumalot sa kanilang munting tahanan. Si Elara ay nakaupo sa isang sulok, tulala. Hawak-hawak ang basong may tubig na kanina pa niya dapat ininom. Kamukhang kamukha ko siya. Nay, para akong tumitingin sa salamin. At yung marka sa balikat ko, meron din siya. Eksakto. Ang mga salita ni Maya ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Elara na parang isang sirang plaka. Ang bawat salita ay isang malakas na sampal, isang paalala ng bangungot na pinilit niyang ibaon sa loob ng 16 na taon. Ang anak niyang nawawala. Si Liana. Nabitiwan ni Elara ang sandok kanina habang naghahain. Ang tanging maririnig sa kanilang kusina ay ang kalansing nito sa sahig. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Tila huminto ang pag-ikot ng kanyang munting mundo. Ngunit kailangan niyang maging matatag para kay Maya. Baka nagkataon lang anak, pilit niyang sinabi kanina. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Maraming magkakamukha sa mundo. Sige na, magpahinga ka na. Alam kong pagod ka sa kompetisyon. Agad namang naniwala si Maya sa pagiging inosente nito. Hindi nito nakita ang takot at gulat sa likod ng maskara ng kanyang ina. Ngunit ngayong mag-isa na lang siya sa dilim, hinayaan ni Elara na gumuho ang kanyang depensa. Ang mga luhang matagal na niyang pinigilan ay malayang dumaloy. Hindi iyon pagkakataon lang, alam niya.
Ramdam ng puso niya bilang isang ina. Nahanap na ni Maya ang kanyang kakambal. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, meron ng desisyon si Elara. Kailangan niyang makita, kailangan niyang makasiguro. Sinabi niya kay Maya na mauuna siyang pupunta sa palengke dahil marami siyang aasikasuhin. Ngunit hindi sa palengke ang tungo ng kanyang mga paa. Sumakay siya ng jeep papunta sa Montelibano International School, ang lugar kung saan nag-aaral ang batang nagngangalang Liana del Fuego. Nagtago siya sa lilim ng isang malaking puno ng akasya sa tapat ng eskwelahan. Mula roon, kitang-kita niya ang nagtataasang pader at ang malaking bakal na gate, mga security guard, mga mamahaling sasakyan na isa-isang pumapasok para ihatid ang mga estudyante. Ibang-ibang mundo mula sa putik at ingay ng palengke. Ito ang mundo ng kanyang nawawalang anak. At pagkatapos ng halos isang oras na paghihintay, nakita niya ito. Isang makintab na itim na kotse ang huminto sa mismong tapat ng gate. Bumukas ang pinto sa likod at bumaba ang isang dalaga. Nakasuot ito ng unipormeng may mamahaling pagkakayari. Ang buhok nito ay nakatali sa isang perpektong ponytail at ang bawat galaw nito ay may dalang kumpiyansa. Tumigil ang paghinga ni Elara. Kahit sa layo, kilala niya ang mga matang yon, ang ilong, ang labi. Siya iyon, ang sanggol na kinuha mula sa kanyang mga bisig. Si Liana, masaya ito. Tumatawa habang kausap ang isang kaibigan. Ang tawa nito ay parang musika, ngunit para kay Elara, isa iyong punyal. Ang kanyang anak na lumaking hindi siya kilala, na nabubuhay sa karangyaan habang sila ni Maya ay nagtitiis sa kahirapan. Ang puso niya ay nagdugo sa pinaghalong pagmamahal at sakit. Anak ko, ngunit isa kang estranghera sa akin. Umalis si Elara roon na may mabigat na puso, ngunit may isang bagong apoy na nag-aalab sa loob niya. Hindi na ito simpleng pangungulila. Isa na itong determinasyon. Kinahaponan, hindi siya umuwi agad. Nagtungo siya sa lumang public library ng bayan. Hinanap niya ang kanyang kaibigan, si Mang Berto, isang retiradong librarian na kung minsan ay tumatambay pa rin doon. Ela, kamusta ka na? Bati nito. Mabuti po, Mang Berto, sagot ni Elara. Mayroon lang po sana akong ipapahanap. Isang libro tungkol sa kasaysayan ng mga lumang pamilya dito sa Negros. Dinala siya ni Mang Berto sa isang maalikabok na bahagi ng library, sa archives. Doon, sa gitna ng amoy ng mga lumang papel, nakita nila ang isang makapal at luma ng libro, ang mga angkan ng Negros. Nagpasalamat si Elara at naupo sa isang tagong mesa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ang mga pahina. Hinanap niya ang titik D. de la Cruz, Diaz del Fuego. Naroon sila. Ang kasaysayan ng kanilang kayamanan, ng kanilang kapangyarihan. May mga litrato ng mga ninuno nila, ng yumaong Don Ricardo, at isang mas batang bersyon ni Doña Victoria. Binasa niya ang bawat salita, naghahanap ng kahit anong bagay, at sa isang maliit na footnote sa ilalim ng pahina tungkol sa kanilang angkan, natagpuan niya ito. Isang talata na magpapabago sa lahat. Isang natatanging katangian na paminsan-minsan ay lumilitaw sa linya ng dugo ng mga purong del Fuego ay ang isang bihirang birthmark na tinatawag na ang marka ng del Fuego. Ito ay isang marka na hugis dahon na matatagpuan sa kaliwang balikat. Sinasabing ito ay tanda ng pagiging tunay na tagapagmana ng yaman at dugo ng pamilya. Isang interesanteng tala ay ang kasalukuyang pinuno ng angkan. Si Don Alejandro del Fuego ay hindi nagtataglay ng markang ito, na nagpapahiwatig na ang katangiang ito ay maaaring lumaktaw ng ilang henerasyon. Binitawan ni Elara ang libro. Ang marka ng kanyang kambal. Hindi lang yon isang ordinaryong birthmark. Iyon pala ang ibig sabihin. Iyon ang dahilan kung bakit kinuha ni Victoria ang isa sa kanila. Hindi lang para itago ang isang pagkakamali.
kundi para magnakaw ng isang tunay na tagapagmana. Si Don Alejandro ay walang marka, ngunit ang kanyang mga anak, pareho silang meron. Ibig sabihin, sa mata ng kasaysayan, sa dugo na dumadaloy sa kanilang mga ugat, ang kanyang kambal na anak ay mas del fuego pa kaysa sa sarili nilang ama. Isang malamig na determinasyon ang gumapang sa buong katawan ni Elara. Ang lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng taon ng pagtitiis ay biglang nagkaroon ng direksyon. Hindi na siya isang biktima. Isa na siyang ina na may hawak na sandata. Isinara niya ang libro. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng luha, ay nag-aalab na ngayon. Hindi lang ako babalik para kunin ang anak ko. Bulong niya sa sarili, ang bawat salita ay isang panunumpa. Babalik ako para bawiin ang lahat. Ang imahe ni Maya Reyes ay hindi maalis sa isip ni Liana. Sa loob ng kanyang perpektong silid na may malambot na carpet at mga kurtinang gawa sa seda, paulit-ulit niyang inaalala ang babaeng iyon. Ang babaeng kamukhang kamukha niya, ngunit ang mga mata ay may kislap na hindi niya kailanman nakita sa sarili niyang refleksyon sa salamin. Isang kislap ng tapang at tunay na karanasan. Pinanood niya ang video ng kanilang debate sa kanyang laptop. Pinakinggan niya ang bawat salita ni Maya. Habang siya ay nagsasalita tungkol sa ekonomiya, gamit ang mga datos na sinanay sa kanya ng kanyang mga tutor, si Maya naman ay nagsasalita tungkol sa buhay. Sa mga totoong tao, sa totoong paghihirap, at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Liana na ang lahat ng kanyang pinag-aralan ay walang kwenta kumpara sa karunungang dala ng isang taong tunay na nabubuhay sa mundo. Liana, apo. Napatayo ng tuwid si Liana nang pumasok sa kanyang silid ang kanyang lola Victoria. Gaya ng dati, ito ay eleganteng nakabihis. Ang bawat hibla ng buhok ay nasa tamang lugar. Lola, bati niya. Nakita ko ang resulta ng kompetisyon, sabi ni Victoria. Umupo sa gilid ng kanyang kama. Walang bakas ng pagkadismaya sa boses nito, ngunit may lamig. Natalo ka. Magaling po talaga siya, Lola, sagot ni Liana. Hindi napigilang ipagtanggol si Maya. Isang kilay ang itinaas ni Doña Victoria. Magaling? O sanay lang sa drama? Ganyan ang mga taong tulad nila. Liana, gagamitin nila ang kanilang kahirapan para makuha ang awa ng iba. Huwag kang magpapalinlang. Huwag kang makihalubilo sa mga hindi mo kauri. Tandaan mo kung sino ka. Isa kang del fuego. Iyon ay isang utos. Ngunit sa pagkakataong ito, may kung anong tumutol sa loob ni Liana. Hindi awa ang naramdaman niya para kay Maya. Paghanga. At isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Kinabukasan, gumawa siya ng isang bagay na hindi niya pa nagagawa dati. Nagsinungaling siya. Lola, Papa, pupunta lang po ako sa bahay ni Clarice. Paalam niya. May group project po kaming gagawin. Ngunit hindi sa mansyon ng kanyang kaklase ang pinatunguhan niya. Inutusan niya ang kanilang driver, si Mang Tonyo, na ihatid siya sa palengke ng San Isidro. Ma'am Liana, sigurado po kayo? Nag-aalangang tanong ng matandang driver. Maputik po at magulo doon. Sigurado po ako, Mang Tonyo. Dito niyo na lang po ako hintayin. Mabilis lang ako, sabi niya na may kasamang nangiti. Pagbaba niya ng sasakyan, para siyang pumasok sa ibang mundo. Ang malinis at tahimik na hangin ng hasyenda ay napalitan ng magulong halo-halong amoy. Amoy ng hinog na prutas, ng iniihaw na isda, ng pawis at alikabok. Ang katahimikan ay napalitan ng sigawan, tawanan, at tunog ng mga busina ng sasakyan. Medyo natakot siya, ngunit mas nangingibabaw ang kanyang kuryosidad. Nagsimula siyang maglakad. Iniingatan ang kanyang puting sapatos mula sa mga basang sahig. Pinagtitinginan siya ng mga tao. Isang prinsesa sa gitna ng palengke, ngunit hindi niya iyon pinansin. Ang hinahanap ng kanyang mga mata ay iisa lang. At doon, sa gitna ng mga nagtitinda ng gulay, nakita niya ito.
Nakasuot lang si Maya ng simpleng t-shirt at pantalon, nakatali ang buhok, ngunit para kay Liana, mas mukha pa itong buhay kaysa kanino man. Mabilis itong kumikilos, nakikipagtawanan sa isang matandang mamimili at ang ngiti nito ay kasing sikat ng araw. Dahan-dahang lumapit si Liana. Liana! Gulat na sabi ni Maya nang mapansin siya. Anong ginagawa mo dito? Ako, napadaan lang. Nauutal na sagot ni Liana. Gusto ko lang sanang sabihin ulit na ang galing mo kahapon. Isang malawak ng ngiti ang isinukli ni Maya. Sus, wala yun. Salamat. Ikaw rin naman, ang talino mo kaya. Halika, upo ka muna. Hinila ni Maya ang isang maliit na bangko. At sa sumunod na oras, nakalimutan ni Liana na isa siyang Del Fuego. Naging isa lang siyang ordinaryong dalaga na nakikipagkwentuhan. Kinwentuhan siya ni Maya tungkol sa kanilang buhay, sa kanilang pangarap na makapagpatayo ng sarili nilang karinderya. Habang nakikinig, hindi maiwasan ni Liana na mainggit. Simple ang buhay ni Maya, ngunit puno ng pangarap, puno ng pagmamahal para sa kanyang ina. Gutom ka na ba? Tanong ni Maya. Gusto mong tikman ang paborito ko? Bago pa man makasagot si Liana, hinila na siya ni Maya papunta sa isang maliit na stall sa di kalayuan. Manong, 2 fishball nga po. Special. Hindi pa nakakatikim si Liana ng street food sa buong buhay niya. Ngunit nang isawsaw niya ang mainit na fishball sa matamis at maanghang na sarsa, para yung ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya. Nagtawanan sila habang naguunahan sa pagkuha ng mga piraso mula sa maliit na tasa. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Liana ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap sa loob ng malamig na pader ng kanilang mansyon. Kagaanan. Kasiyahan. Isang tunay na koneksyon. Ang saya mo palang kasama, sabi ni Liana, hindi napigilan ng sarili. Ikaw rin, sagot ni Maya. Akala ko noong una, sobrang seryoso mo. Pero pareho pala tayong mahilig sa matamis na sauce. Ang kanilang pagkakaibigan ay nagsimula sa isang stick ng fishball at sa isang sikretong pagtakas. Sa mga sumunod na linggo, paulit-ulit itong ginawa ni Liana. Gumagawa siya ng iba't ibang dahilan para lang makapunta sa palengke at makasama si Maya. Naging kanlungan niya ang lugar na dati pandidirian lang ng kanyang lola. Isang hapon, habang nag-uusap sila, dumating ang ina ni Maya, si Aling Elara. Nay, si Liana po, yung kaklase ko? Ay, yung katunggali ko po sa debate. Masayang pagpapakilala ni Maya. Ngumiti si Elara, ngunit nakita ni Liana ang kakaibang lungkot sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Isang tingin na puno ng hindi niya maipaliwanag na emosyon. Bago umalis, niyakap ni Elara ang kanyang anak. Isang yakap na puno ng pagmamahal at pag-aalaga. Napatitig si Liana sa eksenang yon. Ang simpleng yakap na yon. Kailan siya huling niyakap ng kanyang Lola Victoria ng ganoon? O ng kanyang papa na laging malungkot? Doon niya naintindihan. Mayaman siya. Nasa kanya na ang lahat ng material na bagay. Ngunit ang init ng pagmamahal ng isang ina, ang simpleng yakap na yon. Iyon ang bagay na wala siya. Iyon ang bagay na nakikita niya kay Maya na labis niyang kinaiinggitan. Samantala, sa loob ng Hacienda del Fuego, si Doña Victoria ay nakaupo sa kanyang opisina. May napapansin siyang pagbabago sa kanyang apo. Ang dating masunurin na si Liana ay palagi na ngayong may dahilan para umalis. May kutob akong hindi maganda, sabi niya sa sarili. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang pinagkakatiwalaan niyang security head. Bantayan mo si Liana. Mariin niyang utos. Huwag kang magpapahalata. Alamin mo kung saan talaga siya nagpupunta. At gusto ko ng litrato. Makalipas ang 2 araw, isang sobre ang iniabot sa kanya. Binuksan niya ito. Sa loob, may isang litrato.
Isang litratong kinunan mula sa malayo. Nakaupo ang kanyang apo sa isang bangko sa palengke, tumatawa ng malakas. At ang kasama nitong kumakain ng fishball na nigas si Doña Victoria. Ang kanyang mga daliri ay halos mapunit ang litrato sa sobrang diin ng pagkakahawak. Ang mukhang iyon, ang mukha ng babaeng sumira sa kanyang perpektong plano. Ang mukha ng katulong na pinilit niyang kalimutan. Ang mukha ni Elara Reyes, pero hindi si Elara ang kasama ng kanyang apo. Ito ay ang batang bersyon nito. Ang kamukha, ang kakambal, ang multo ng nakaraan, na akala niya'y nailibing na niya ay nagbalik. At ngayon, nakikipagtawanan na ito sa kanyang tagapagmana. Imposible. Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Isang malamig at nakamamatay na galit. Kinuha niya ulit ang kanyang telepono. Nasaan ang babaeng kasama niya sa litrato? Tanong niya sa kabilang linya. Alamin mo kung saan sila nakatira. Ngayon din. Isang makintab na itim na sasakyan ang marahang pumasok sa makitid at maputik na eskinita kung saan nakatira sina Elara. Para itong isang dambuhalang ibon na gawa sa metal, dayo sa isang pugad ng maliliit na maya. Ang mga kapitbahay na nagkukwentuhan sa kanilang mga bintana ay natigilan. Ang kanilang mga matay puno ng pagtataka kung sino ang importanteng bisita na naligaw sa kanilang simpleng lugar. Sa loob ng bahay, katatapos lang maghugas ng mga plato ni Elara. Si Maya naman ay nasa kanyang maliit na lamesa, seryosong gumagawa ng kanyang takdang aralin. Isang payapang eksena, isang ordinaryong gabi. Ngunit nang may kumatok sa kanilang pinto, isang katok na hindi mahina at hindi rin malakas, isang katok na puno ng awtoridad, isang pamilyar na kaba ang biglang gumapang sa dibdib ni Elara. Ako na po, Nay, sabi ni Maya. Tatayo na sana. Huwag, anak, ako na. Mabilis na pigil ni Elara. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang babala. Pagbukas niya ng pinto, ang payapang gabi ay biglang nilamon ng isang malamig na anino mula sa nakaraan. Nakatayo roon si Doña Victoria del Fuego. Ang itsura nito ay halos hindi nagbago. Ang buhok ay perpektong nakaayos. Ang damit ay mamahalin. Ang mukha ay walang emosyon, maliban sa mga matang nanunuot, puno ng pagkamuhoy na hindi kumupas sa loob ng 16 na taon. Sa likod nito, nakatayo ang dalawang lalaking nakaunipormeng barong. Magandang gabi, Elara, bati ni Victoria. Ang boses nito ay kalmado, ngunit ang lamig ay kayang magpayelo ng dugo. O dapat ko bang sabihin, Aling Elara? Hindi makapagsalita si Elara. Para siyang isang estatwang nakatitig sa multo ng kanyang pinakamasamang bangungot. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng takot ay bumalik sa isang iglap. Nay? Sino po yan? Tanong ni Maya mula sa loob. Hindi pa nakikita kung sino ang kanilang bisita. Ang boses ni Maya ang nagpabalik sa ulirat ni Elara. Ang takot ay mabilis na napalitan ng isang bagay na mas malakas. Ang instinct ng isang ina na protektahan ang kanyang anak. Humarang siya sa pinto. Anong kailangan mo dito? Mariin niyang tanong. Isang mapanuyang ng ngiti ang gumuhit sa labi ni Victoria. Iginilid nito ang paningin sa loob ng bahay. Tinitingnan ang bawat sulok na may pagkasuklam. Simple lang naman ang kailangan ko. Ang tanungin ka, kung magkano. Magkano ang kailangan mo para layuan ng anak mo ang apo ko? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag na tayong maglokohan, sabi ni Victoria na wala na ang pasensya. Alam kong alam mo, ang anak mong yan, tumuro ito sa loob, ay umaaligid sa aking apo, sa tagapagmana ng Hacienda del Fuego. Sabihin mo sa akin, ito ba ang plano mo? Gagamitin mo ang batang yan para makapasok ulit sa buhay namin? Isang napakatalinong plano, Elara. Kinikilabutan ako. Wala kaming ginagawang masama.
Depensa ni Elara, nanginginig na ang boses sa galit. Nagkataon lang na nagkita sila. Nagkataon. Tumawa si Victoria, isang tawang walang kagalakan. Walang nagkakataon lang sa mundo, Elara. Lalo na kung pera na ang pinag-uusapan. Kaya sabihin mo na, magkano? 10,000, 100,000, 1,000,000. Kayang-kaya kong bayaran. Para lang sa kapayapaan na hindi na namin makikita ang pagmumukha ninyo kahit kailan. Ang bawat salita ay isang insulto, isang sampal sa kanyang pagkatao. Hindi kami hayop na pwede mong bilhin, sigaw ni Elara. Umalis ka na dito. Umalis ka sa pamamahay ko. Sa puntong yon, lumabas na si Maya, nag-aalala sa sigawan na kanyang naririnig. Nay, anong nangyayari? At doon, nakita ni Doña Victoria si Maya nang malapitan. Natigilan ito sandali, marahil ay nagulat din sa perpektong pagkakahawig nito kay Liana. Ngunit ang gulat ay agad na napalitan ng mas matinding pagkamuhi. Tiningnan niya si Maya mula ulo hanggang paa, na parang isang basahan. Ito pala, sabi ni Victoria, ang boses ay puno ng lason. Ang bunga ng iyong kasalanan, lumaking kamukha mo, at sigurado akong kasing desperada mo rin. Huwag mong pagsalitaan ang anak ko ng ganyan. Ngunit hindi na nakinig si Victoria. Lumapit ito ng isang hakbang, ang mga matay na katitig ng diretso kay Elara. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Makinig ka, Elra Reyes, at makinig kang mabuti. Hindi ako nakikiusap. Nag-uutos ako. Layuan ninyo kami. Dalhin mo ang anak mo sa pinakamalayong lugar na kaya mong puntahan dahil kung hindi, tumingin siya kay Maya. Isang tingin na nagpanginig sa buong katawan ni Elara. Kung hindi, baka may mangyaring hindi maganda. Tandaan mo kung paano ka nawala noon. Ganoon kabilis, ay pwedeng may mawala ulit. At ang huling pangungusap, ang pinakamabigat sa lahat. Lumayo kayo o mawawala siya tulad ng pagkawala mo noon. Pagkatapos noon ay tumalikod na si Victoria. Naglakad pabalik sa kanyang sasakyan na parang walang nangyari. Iniwan niya sina Elara at Maya na tulala sa may pintuan. Ang hangin ay puno ng kanyang banta. Niyakap ni Elara si Maya ng mahigpit. Pasensya na anak, huwag mo siyang pakinggan. Sino po siya, Nay? Bakit po siya galit na galit? Tanong ni Maya nanginginig sa takot. Hindi makasagot si Elara. Paano niya ipapaliwanag ang lahat? Kinagabihan, hindi mapakali si Elara. Ang banta ni Victoria ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Alam niyang hindi ito nananakot lang. Alam niya kung ano ang kayang gawin ng babaeng iyon. Kinabukasan, inutusan niya si Maya na umuwi agad pagkatapos ng klase. Huwag ka nang dumaan kung saan-saan, anak. Dumiretso ka agad ng uwi. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano. Pauwi na si Maya ng hapon na yon habang tumatawid sa isang kalsada, isang motorsiklo ang biglang sumulpot mula sa isang eskinita. Matuli ng takbo. Papunta ito sa direksyon niya. Sa huling sandali, isang lalaki ang humila sa kanya patabi. Natisod si Maya at bumagsak sa semento. Ang motorsiklo ay dumaan lang, hindi man lang huminto o lumingon. Nagtamo siya ng ilang galos sa braso at binti. Hindi malubha, ngunit ang takot na naramdaman niya ay malalim. Nang makauwi si Maya at ikinuwento ang nangyari, alam na agad ni Elara. Hindi iyon aksidente, iyon ay isang babala. Tiningnan niya ang mga galos sa braso ng kanyang anak, ang kanyang dugo, ang kanyang buhay, at doon, sa harap ng umiiyak na si Maya, ang takot ni Elara ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang nag-aapoy na galit. Hindi na siya tatakbo. Hindi na siya magtatago. Tinulak siya ni Victoria sa isang sulok kung saan wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan na niyang lumaban. Ang mga galos sa braso ni Maya ay higit pa sa mga sugat. Mga marka iyon ang deklarasyon ng giyera. Para kay Elara, ang bawat gasgas sa balat ng kanyang anak ay isang liyab na nagsindi sa galit
na matagal na niyang kinimkim. Ang takot na minsan ay nag-ipiparalisado sa kanya ay abo na lamang na ngayon. Tinangay ng hangin ng determinasyon. Hindi na siya ang Elara na tumakbo sa gitna ng ulan, 16 na taon na ang nakalilipas. Ang mga paghihirap ay humulma sa kanya. Ang pag-ibig niya kay Maya ay naging kalasag at espada niya. Kinagabihan, habang ginagamot niya ang mga sugat ni Maya, tinitigan niya ito sa mata. Panahon na. Panahon ng malaman ng kanyang anak ang bigat ng katotohanang kanilang pasan. Anak, may kailangan kang malaman. Mahinahon niyang simula. Ang babae kahapon, ang matandang iyon, at ang dahilan kung bakit ka muntik ng mapahamak ngayon. Lahat ay konektado. Ang kwento ay dumaloy mula sa kanyang mga labi, hindi na bilang isang masakit na alaala, kundi bilang isang salaysay ng kataksilan at katatagan. Ikinuwento niya ang tungkol sa hasyenda, ang kanyang lihim na pag-ibig kay Alejandro, at ang kalupitan ni Doña Victoria. At ang pinakamabigat sa lahat, hindi ka nag-iisa, anak, sabi ni Elara. Nanginginig ang boses. Mayroon kang kakambal. Ang pangalan niya ay Liana. Nakita niya ang gulat, ang pagkalito, at sa huli, ang pag-unawa sa mga mata ni Maya. Ang lahat ng piraso ng palaisipan, ang kanilang pagkakahawig, ang marka sa kanilang balikat, ay biglang nabuo. Hindi ito nagalit. Sa halip niyakap nito ang ina. Kaya pala ganoon ang naramdaman ko nung nakita ko siya, bulong ni Maya. At kaya pala ganoon kasama ang tingin sa atin ng lola niya. Kinabukasan, mayroon ng plano si Elara. Kailangan niyang makausap si Liana. Kailangan niyang malaman ng dalawa ang buong katotohanan nang magkasama. Sa tulong ni Maya, nagpadala sila ng isang lihim na mensahe kay Liana. Humihiling na makipagkita ito sa isang maliit at tahimik na kapilya sa labas ng bayan. Dumating si Liana, puno ng pag-aalala, matapos marinig ang balitang muntik ng maaksidente si Maya. At doon, sa harap ng altar, sa ilalim ng tingin ng mga santo, pinagsama ni Elara ang kanyang dalawang anak sa unang pagkakataon. Ikinuwento niya ulit ang lahat. Sa pagkakataong ito, ipinakita niya ang nag-iisang lumang litrato niya kasama si Alejandro na naitago niya. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa marka ng Del Fuego at kung ano ang ibig sabihin nito. Si Liana ay hindi makapaniwala. Ang buong buhay niya, ang kanyang pagkatao, ang kanyang pamilya, ay isang malaking kasinungalingan. Ang babaeng nasa harap niya, na kamukha ng kaibigan niya, ay ang kanyang tunay na ina. At ang lola na kanyang iginagalang ay isang halimaw na nagnakaw sa kanya mula sa tunay niyang pamilya. Umiyak si Liana, isang iyak na puno ng sakit at pagkalito. Niyakap siya ni Maya at sa unang pagkakataon, ang dalawang magkapatid ay nagdamayan sa ilalim ng bigat ng kanilang nakaraan. Walang sinabi si Elara. Hinayaan niya lang silang mag-iyakan. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin si Liana kay Elara. Ang mga matay puno ng isang bagong determinasyon. Ano po ang gagawin natin? Ang tanong na yon ang hinihintay ni Elara. Hindi na siya nag-iisa. Kasama na niya ang kanyang mga anak. Lalaban tayo, matatag na sagot ni Elara. At sa pagkakataong ito, hindi na tayo matatalo. Ang susunod na hakbang ni Elara ay ang pinakadelikado. Ginamit niya ang lahat ng kanyang naipon na pera, ang bawat sentimong pinaghirapan niya sa palengke para sa isang huling baraha. Nagpunta siya sa Maynila. Doon, hinanap niya ang tanggapan ng isang kilalang investigative journalist, si Mr. David Reyes, isang lalaking may reputasyon sa paglalantad ng mga katiwalian ng mayayaman at makapangyarihan. Bakit ko pag-aaksayahan ng panahon ng kwento mo, Ginang? Tanong ni Mr. Reyes na noong una ay may pag-aalinlangan. Isa itong he said, she said na sitwasyon. Ang salita mo laban sa salita ng mga Del Fuego. Dahil mayroon akong isang bagay na hindi nila kayang itanggi, sabi ni Elara.
Inilabas niya ang litrato ng kanyang kambal na magkatabi. Kuha noong nagkita sila sa kapilya. Dalawang magkamukha, ipinanganak sa parehong araw. Parehong may marka ng Del Fuego, habang ang ama ay walang marka. Hindi ba't isang magandang kwento yan, sir? Ang kwento kung paano ninakaw ng isang huwad na reyna ang isang tunay na tagapagmana. Nakita ni Elara ang pagbabago sa mga mata ng journalist. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng matinding interes. Ang 50th anniversary ng Hacienda del Fuego ay sa Sabado, sabi ni Elara. Ang pinakamalaking pagtitipon ng mga elite sa buong probinsya. Lahat ng importanteng tao ay nandoon. Iyon ang magiging entablado. Ang kailangan ko lang ay ang presensya ninyo at ng inyong kamera. Pumayag si Mr. Reyes. Bumalik si Elara sa Negros na may bagong pag-asa. Ang huling piraso ng kanyang plano ay nakalatag na. Sa gabi bago ang party, tinipon niya ang kanyang dalawang anak. Mula sa isang lumang baul, inilabas niya ang dalawang simpleng bestida, parehong puti. Ito ang isusuot ninyo bukas, sabi niya. Tiningnan ni Maya at Liana ang mga bestida, pagkatapos ay sa isa't isa. Ang kanilang refleksyon sa salamin ay perpekto. Dalawang mukha ng iisang barya. Ang isa ay lumaki sa araw, ang isa ay lumaki sa anino. Ngunit ngayon, sila ay magkasama na. Hinawakan ni Elara ang mga kamay ng kanyang mga anak. Ang isa'y magaspang dahil sa trabaho, ang isa'y malambot at alaga. Pinagsiklop niya ang mga ito. Bukas ng gabi, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng tapang at pagmamahal. Hindi tayo pupunta doon para humingi ng awa. Pupunta tayo doon para kunin kung ano ang sa atin. Tumingin siya sa kanyang dalawang anak. Ang kanyang kambal, ang kanyang lakas, ang kanyang paghihiganti. Ngayong gabi, malalaman ng buong mundo kung sino ang tunay na Del Fuego. Ang Hacienda del Fuego ay naliligo sa libu-libong kumikinang na ilaw. Ang musika mula sa isang string quartet ay marahang lumulutang sa hangin, kasabay ng halimuyak ng mga mamahaling pabango at bagong pitas na mga bulaklak. Ang mga pinakamayayamang apelyido sa buong Pilipinas ay naroroon, nakasuot ng kanilang mga pinakamagagarang bestida at barong, hawak ang mga kopita ng champagne, nagtatawanan na para bang walang anumang problema sa mundo. Ito ang ika-10 anibersaryo ng Hacienda, ang gabi ng tagumpay para sa angkan ng Del Fuego. Sa gitna ng lahat, si Doña Victoria del Fuego ay parang isang reyna sa kanyang trono. Bawat ngiti niya ay kalkulado, bawat pakikipagkamay ay isang pagpapakita ng kapangyarihan. Nakatayo siya sa isang maliit na entablado sa tabi ng kanyang anak na si Alejandro, habang ang kanyang apo na si Liana ay nasa likuran nila, nakasuot ng isang eleganteng pulang bestida. Perpekto ang imahe, ang 3 henerasyon ng Del Fuego, ngunit si Alejandro ay hindi mapakali. Ang kanyang nanangiti ay pilit. Kanina pa niya napapansin ang kakaibang katahimikan ni Liana ngayong gabi. At sa kaibuturan ng kanyang puso, isang lumang sugat ang muling kumikirot, isang pangungulila na hindi kailanman naghilom. Si Doña Victoria naman ay nasa rurok ng kanyang kaligayahan. Lahat ng kanyang pinaghirapan ay narito. Ang respeto, ang kapangyarihan, ang isang pamilyang walang bahid dungis. Inayos niya ang mikropono, handa nang magbigay ng kanyang talumpati. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong hardin. 50 taon. 50 taon ng kasipagan, dedikasyon, at higit sa lahat, dangal. Ang pangalang Del Fuego ay hindi lamang isang apelyido. Ito ay isang simbolo ng integridad, isang pamana na ipinagmamalaki naming isasalin sa susunod na henerasyon. Habang nagsasalita siya tungkol sa dangal at integridad, ang malaki at antigong pintuan ng mansyon sa likod ng hardin ay dahan-dahang bumukas. Isang katahimikan ang unti-unting gumapang sa mga bisita. Ang kanilang atensyon ay napunta mula sa entablado
patungo sa pinto. Mula sa dilim, 3 figura ang lumitaw. Isang babae sa gitna at 2 magkatulad na dalaga sa magkabilang gilid, parehong nakaputi. Naglakad sila sa gitnang pasilyo na nabuo sa pagitan ng mga bisita. Hindi mabilis, hindi rin mabagal. Ang bawat hakbang nila ay may bigat at determinasyon. Ang babae sa gitna, si Elara, ay nakataas ang noo. Ang kanyang simpleng bestida ay hindi maikukumpara sa karangyaan ng mga damit ng mga bisita. Ngunit ang apoy sa kanyang mga mata ay mas nakasisilaw kaysa sa kahit anong diamante sa silid na yon. Sa entablado, natigil sa pagsasalita si Doña Victoria. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay naglaho, napalitan ng purong gulat at galit. Sa tabi niya, si Alejandro ay parang tinamaan ng kidlat. Nabitawan niya ang kanyang kopita. Ang tunog ng nabasag na kristal ay ang tanging ingay na bumasag sa nakakabinging katahimikan. Elara. Ang pangalan ay isang bulong, isang panalangin, isang sumpa. 16 na taon, ngunit para sa kanya, parang kahapon lang. Ang parehong mukha, ang parehong mga mata. Ngunit ngayon, wala na ang lambot at pag-ibig na dati niyang nakikita. Napalitan iyon ng isang bagay na mas matigas, mas matatag. At ang 2 dalaga. Ang isa ay si Maya, ang batang kamukha ni Liana. At ang isa ay si Liana, ang sarili niyang anak na kanina lang ay nasa likod niya. Ngunit ngayon ay nakatayo sa tabi ni Elara, nakaputing bestida na rin na para bang matagal na itong kabilang sa kanila. Anong kalokohan ito? Nanginginig na sabi ni Doang Victoria, sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Guards, palabasin ang mga yan. Ngunit walang gumalaw. Ang lahat ng mga mata ay nakatutok sa 3 babae na ngayon ay nakatayo na sa harap ng entablado. Dahan-dahang kinuha ni Elara ang isa pang mikropono mula sa isang stand sa ibaba. Hindi siya umakyat sa entablado, nanatili siya sa ibaba, sa parehong level ng mga bisita na para bang sinasabing isa lamang siya sa kanila. Tumingin siya sa mga mukha ng mga mayayaman at makapangyarihan. Mga taong minsan ay kinatakutan niya, ngunit hindi na ngayon. Magandang gabi po sa inyong lahat, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, walang bahid ng anumang kaba. Ako po si Elara Reyes at naparito po ako ngayong gabi para batiin ang mga Del Fuego sa kanilang ika-50 anibersaryo, isang selebrasyon ng kanilang pamana. Huminto siya sandali, hinayaan ang bigat ng kanyang susunod na mga salita na bumaon, isang pamanang itinayo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan. Isang bulong-bulungan ang nagsimula sa mga bisita. Si Mr. David Reyes, ang journalist, ay nasa isang sulok. Ang kanyang kamera ay nakatutok, kinukunan ng bawat sandali. Tumingin si Elara ng diretso sa mga mata ni Doña Victoria. Ang reynang ngayon ay unti-unti nang nawawalan ng korona. At narito ako para ipakita sa inyo ang katotohanan. Ang hardin ng Hacienda del Fuego ay naging isang korte, ang mga bisita ang hurado, at si Elara Reyes ang taga-usig. 16 na taon na ang nakalilipas. Simula ni Elara, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Isa lamang akong simpleng katulong sa mansyon na ito. Isang katulong na nagmahal. Minahal ko ang tagapagmana ng hacienda, si Don Alejandro del Fuego. Lahat ng mga mata ay napunta kay Alejandro, na nakatayo sa entablado na parang isang estatwang gawa sa asin. Hindi siya makagalaw, hindi makapagsalita. Ang mga salita ni Elara ay parang mga multo na bumabalik upang singilin siya sa kanyang mga pagkukulang. Nagmahalan kami ng tapat, pagpapatuloy ni Elara. At bilang bunga ng aming pagmamahalan, ipinagbuntis ko ang kanyang mga anak. Kambal. Isang malakas na bulungan ang kumalat sa mga bisita. Kambal? Ang alam ng lahat,
Iisa lang ang anak ni Alejandro. Ngunit ang aming pag-iibigan ay isang kasalanan sa mata ng reyna ng hasyenda, si Doña Victoria del Fuego. Sabi ni Elara, itinuon ang kanyang tingin sa matanda. Para sa kanya, isa akong mantsa sa kanilang malinis na pangalan, isang ahas na kailangang durugin. Ang mukha ni Doña Victoria ay isang maskara ng galit. Hindi totoo yan. Kasinungalingan. Isa kang desperadang babae na gusto lang manira ng pamilya. Sigaw niya sa mikropono. Ngunit hindi natinag si Elara. Ang katotohanan ay nasa panig niya. Ikinulong niya ako. At nang dumating ang oras na ako'y manganganak, dinala niya ako sa isang tagong klinika. Isinilang ko ang 2 malusog na sanggol na babae. Ang boses ni Elara ay nagsimulang manginig, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa sakit ng alaala. Ngunit ang kaligayahan ko ay ninakaw. Pagkagising ko, isa na lang ang anak na nasa tabi ko. Ang sabi nila, namatay daw ang isa. Ngunit iyon ay isa na namang kasinungalingan. Tumingin siya kay Liana, na ngayon ay tahimik na lumuluha sa kanyang tabi. Kinuha niya ang isa sa aking mga anak. Sabi ni Elara, ang kanyang boses ay tumaas na may halong pait. Kinuha niya si Liana at pinalaki bilang kanyang apo, bilang tagapagmana ng Del Fuego. At ako, kasama ang isa ko pang anak, si Maya, ay pinalayas na parang mga aso. Gumawa siya ng kwento na ako'y tumakas kasama ang ibang lalaki para pagtakpan ng lahat. Patunayan mo, hamon ni Doña Victoria. Wala kang ebidensya, puro kasalita. Mayroon? Kalmadong sagot ni Elara. Mayroon akong ebidensya na hindi kayang pasinungalingan ng kahit sino. Lumingon siya sa kanyang kambal na anak. Maya, Liana, sa isang senyas mula sa ina, sabay na itinaas ng 2 dalaga ang manggas ng kanilang mga bestida sa kaliwang balikat. Isang malakas na ang narinig mula sa mga bisita. Ang flash ng kamera ni Mr. Reyes ay walang tigil sa pagkuha ng litrato. Doon, sa balat ng 2 dalaga, nakalantad sa lahat, ay ang parehong marka. Isang perpektong hugis dahon na birthmark. Ang marka ng Del Fuego, sabi ni Elara. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Ang tanda ng tunay na dugo ng Del Fuego, isang marka na wala mismo si Don Alejandro, ngunit nasa dugo ng aking kambal na anak. Iyon na ang huling dagok. Ang katotohanang bumasag sa lahat ng kasinungalingan. Gumuho ang mundo ni Doña Victoria. Hindi! Hindi totoo yan. Mga impostor sila. Mga manggagantso. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay halos pumiyok na sa pagiging desperado. Ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Ang kanyang perpektong imahe ay basag na. Ang kanyang dangal ay naging abo. Ang mga bisita, na kanina lang ay nakikipagtawanan sa kanya, ay nakatingin na ngayon sa kanya ng may pagkasuklam at pagkutya. Ang mga kasosyo sa negosyo, mga politiko, mga socialites, lahat sila ay saksi sa kanyang pagbagsak. Isa-isa silang nagsimulang umalis, nagbubulungan, umiiwas sa iskandalo. Iniwan ang mga Del Fuego sa gitna ng kanilang kahihihiyan. Si Alejandro, sa wakas, ay gumalaw. Bumaba siya ng entablado, dahan-dahan, na para bang bawat hakbang ay isang napakabigat na pasanin. Lumapit siya kay Elara. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi na naipon sa loob ng 16 na taon. Elara, bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Pinaniwalaan ko si Mama. Naging duwag ako. Patawarin mo ako. Lumuhod siya. Ang dakilang Don Alejandro del Fuego lumuhod sa harap ng isang katulong, sa harap ng buong mundo. Elara, patawarin mo ako. Bumalik na kayo sa akin. Pagmamakaawa niya. Itatama ko ang lahat. Magsimula tayo muli. Tayong 4. Ang lahat ng natitirang tao ay nakatingin sa kanila, nag-aabang sa sagot ni Elara. Ito na ang sandaling pinangarap niya noon, ang pag-amin, ang pagtanggap.
Ngunit ang Elara na nakatayo roon ay hindi na ang parehong Elara na umiiyak sa hardin noon. Tiningnan niya ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan, ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Ngunit ngayon, ang tanging nararamdaman na lang niya ay awa. Ang hardin na dati puno ng musika at tawanan ay nababalot na ngayon ng isang mabigat na katahimikan. Ang mga natirang bisita ay mga saksi sa huling eksena ng isang matagal ng trahedya. Si Alejandro ay nakaluhod pa rin, ang kanyang mga matay puno ng pag-asa at pagmamakaawa, nakatingin kay Elara na parang ito ang kanyang huling kaligtasan. Tiningnan ni Elara ang lalaking minsan ay naging sentro ng kanyang mundo. Ang mga alaala ng kanilang pag-iibigan, ang mga lihim na pagkikita, ang mga pangakong binitawan sa ilalim ng buwan ay biglang bumalik. Ngunit ang mga alaala ay kupas na, tulad ng isang lumang litrato. Ang sakit na idinulot ng kanyang kaduwagan ay mas matingkad. Ang 16 na taon ng pag-iisa at paghihirap ay hindi kayang burahin ng isang pagluhod lamang. Dahan-dahan siyang umiling. Huli na ang lahat para dyan, Alejandro, sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi galit, hindi rin masaya, kalmado lang. Isang katahimikang mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Elara, please, tumayo ka, utos niya. Hindi mo kailangang lumuhod. Matagal ko nang pinatawad ang kahinaan mo, ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot, at lalong hindi ito nangangahulugan ng pagbabalik. Hinawakan niya ang mga kamay ng kanyang kambal na anak, na kapwa nakatayo sa kanyang tabi, matatag at nagkakaisa. Hindi kami nagbalik para maging mga Del Fuego, sabi niya. Ang kanyang mga salita ay malinaw at buo, para marinig ng lahat. Hindi na namin kailangan ang pangalan ninyo. Hindi na namin kailangan ang yaman ninyo. Ang kailangan lang namin ay ang isa't isa. Tumingin siya sa kanyang 2 anak, ang kanyang tunay na kayamanan. Kami ang pamilya. Kami ni Maya at ni Liana. Kami ang tunay na Del Fuego. Pagkasabi noon, tumalikod na siya. Kasama ang kanyang 2 anak. Nagsimula silang maglakad palayo. Hindi na sila lumingon pa. Iniwan nila si Alejandro na nakaluhod sa gitna ng hardin, mag-isa, sa ilalim ng mga ilaw ng kanyang bumagsak na kaharian. Sa entablado, si Doña Victoria ay nakaupo na sa sahig, tulala, nakatingin sa kawalan. Ang reynang minsan ay kinatakutan ng lahat ay isa na lamang matandang babae na napapaligiran ng mga guho ng kanyang mga kasinungalingan. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang dangal, lahat ay naglaho kasama ng pag-alis ni Elara at ng kambal. Namatay siya hindi dahil sa sakit, kundi sa kahihiyan, ilang buwan matapos ang gabing iyon. Ang kwento ng mga Del Fuego ay naging usap-usapan sa buong bansa. Ngunit para kina Elara, Maya at Liana, iyon ay simula pa lang. Lumipat sila sa isang maliit na apartment sa syudad, malayo sa mga anino ng hacienda. Ginamit ni Elara ang natitira niyang pera para magtayo ng isang maliit na karinderya, isang pangarap na matagal na nilang pinag-uusapan ni Maya. Pinangalanan nila itong Kambal. Ang kanilang buhay ay simple. Si Elara ang nagluluto, habang ang Kambal, pagkatapos ng klase, ang tumutulong sa pagsisilbi sa mga customer. Si Liana, na lumaki sa karangyaan, ay natutong maghugas ng plato, magpunas ng mesa, at ngumiti sa mga estranghero. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang kaligayahan na hindi na ibigay ng pera. Isang hapon, habang abala sila sa karinderya, isang itim at eleganteng kotse ang huminto sa tapat. Bumaba mula rito ang isang lalaking naka-Amerikana. May daladalang isang leather briefcase. Nagpakilala ito bilang isang abogado. Mrs. Elara Reyes? Tanong nito. Kinabahan si Elara. Iniisip na may kaugnayan na naman ito sa mga Del Fuego. May ipinabibigay po sa inyo, sabi ng abogado.
at inilapag sa mesa ang isang sobreng gawa sa mamahaling papel. Ito po ay mula sa isang kliyente na nais manatiling anonymous. Nang buksan ni Elara ang sobre, sa loob ay may mga dokumento, isang titulo ng lupa at isang bank statement na may malaking halaga. Ang titulo ay para sa isang maliit na lupain sa probinsya na may kasamang isang lumang bahay, malayo sa San Isidro. Sabi po ng kliyente ko, sabi ng abogado, ito daw po ay bayad sa isang utang na matagal nang hindi nababayaran. Isang paraan para makapagsimula kayo muli nang walang anumang koneksyon sa nakaraan. Hindi na nagtanong pa si Elara kung sino ang nagbigay. Ngunit sa puso niya, alam niya. Marahil, sa huli, natagpuan din ni Alejandro ang isang paraan upang itama ang mga bagay, hindi sa pamamagitan ng pagbabalik, kundi sa pamamagitan ng pagpapalaya. Nagtama ang mga mata ng mag-iina. Sa labas ng bintana ng kanilang munting karinderya, ang araw ay ipapalubog, nag-iiwan ng kulay ginto at kahel sa kalangitan. Tapos na ang gabi ng kanilang paghihiganti. Ang nasa harapan na nila ngayon ay isang bagong umaga. Isang bukas na puno ng pag-asa. Hindi na bilang mga biktima, hindi bilang mga tagapagmana, kundi bilang sila lang. Tatlong malalayang babae, magkakasama, handang itayo ang sarili nilang pamana sa ilalim ng sarili nilang pangalan. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman nilang lahat na sila ay tunay na nakauwi na. At dito nagtatapos ang kwento ni na Elara, Maya at Liana sa kambal ng paghihiganti. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata. Mula sa unang patak ng luha ni Elara hanggang sa huling mamangiti ng kanilang bagong simula, kasama ko kayo sa bawat sandali. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, ang tanging hangad ko ay hindi lamang magbigay ng kilig o drama, kundi mag-iwan ng isang aral sa ating mga puso. Isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa tibay ng loob na bumangon mula sa pagkakalugmok at sa pag-ibig na kayang maghilom ng kahit anong sugat. Ang buhay ay puno ng mga Doña Victoria na susubok sa ating katatagan at mga Alejandro na magpapakita sa atin ng kahinaan. Ngunit sana, tulad ni Elara, matagpuan natin sa ating mga sarili ang tapang na ipaglaban ang ating dangal at ang kinabukasan ng mga mahal natin sa buhay. Sana, ang kwento ng kambal ay magsilbing inspirasyon na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may pag-asang naghihintay sa pagsikat ng araw. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Ano ang aral na inyong natutunan? Ibahagi ninyo ang inyong mga salobin sa comment section. Nais kong marinig ang bawat isa sa inyo. Hanggang sa ating susunod na kwento, lagi ninyong tatandaan, ang bawat pagsubok ay isang pagkakataon upang mas maging matatag at ang tunay na pag-ibig, lalo na ang pag-ibig ng isang ina, ang siyang pinakamakapangyarihang sandata sa lahat. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat, nagmamahal, kilig bawat sandali.